I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan, meron tayong upload videos, updates. Nako, another palpak na naman sa project ni dating Pangulong Digong guys ha. So, para kumpleto detalyado, basahin po natin ito. Ito po si Congressman na Ridon ng Bicol Saro Party List. Okay? Basahin po natin para kumpleto detalyado. Sabi po dito mga kababayan, today is July 17, 2025. Sayang ang 389 million agay. Dolomite Beach pinaimbestigahan ni Ridon, ni Congressman Ridon. Agay. Kasi mga kababayan, ang Dolomite ay sanhi ng pagkabaha. Oy, nako, ano ang nangyari? Di ba maganda yan? At pasyalan ang Dolomite Beach dyan sa Manila Bay. Ayan tuloy. Sabi dito mga kababayan, naghain ng resolution si Bicol Saro Party List Representative Tero Ridon upang paimbestigahan ang Dolomite Beach sa Manila Baywalk na itinuturong isa sa sanhi ng pagbaha sa Taft Avenue sa Maynila. Agay. Sa House Resolution 56, sinabi ni Ridon na ang Manila Bay Dolomite Beach Project ay nagresulta sa pagbara ng tatlong pangunahing drainage system sa Paura, Remedios at Estero de San Antonio Abad, dahilan upang umagos ang tubig sa sewerage treatment plant. Ayun po ang dahilan. Alak kayo. Di ba guys, mayroong remedyo, no? So, dapat yan pinag-aralan mabuti, no? Kung minsan pagbarabara kasi yung plano na hindi mo pag-aralan mabuti, maari yan ang resulta. Tuloy, hindi umano kinakaya ng sewerage treatment plan kapag malakas ang ulan, kaya nagre-resulta sa pagbaha sa Taft Avenue. Well, I think guys, siyempre pag nakita ng Pangulo yan at makarating sa kanya, baka to the rescue na naman ang Pangulo. Nako po, alam nyo naman po yan. Ayaw niya ng ganyan Gusto niya yung maayos para hindi malalagay sa alanganin ng ating mga kababayan. To be clear, the Dolomite project was never part of the NEDA. Approved. What the heck? Manila Bay Rehabilitation Master Plan. Goes. It was never part of the NEDA approved. Ano yun? Bakit ano nangyari? Bakit tinuloy pa rin kung hindi talaga na-approve ng NEDA yan? Agay. Ay, nako. Palpak na naman ang project ni Digong. Sabi sa inyo si BBM lang lagi ang taga-ayos, taga-linis, taga-resolba, no? This was publicly admitted by the Department of Environment of Natural Resources, which is ang DNR, during Congressional Budget Deliberation in 2020, sabi ni Ridon. Ay, nako, ewan ko. Kaya minsan guys, ang ating mahal na Pangulo, naalala nyo yung siguro yung courtesy resignation, si PBBM kasi, pag alam niya yung isang gabinete niya, isang sekretary niyo, medyo mahina, hindi nagtatrabaho, tatanggal niya talaga. Pero si dating Digong, kahit palpak yung sekretary niyo, go, walang problema. Ayan, tuloy. As such, it was never envisioned to protect Manila-based coastal resources, nor to prevent coastal flooding, erosion, or pollution. It is a cosmetic project masquerading as rehabilitation and has now proven harmful to flood mitigation effort in Manila. Dagdag pa ng Solon. Ayun, nako. Pag ito gagawin uli, another budget na naman mga bes. Grabe. Kaya minsan sa isang pinuno, mahalaga rin talaga yung pagsusuri
kung ito ba ay hindi nakakaapekto, no, sa mga kababayan natin bago mo i-implement ang isang malalaking proyekto. Although maganda ang Dolomite kasi nakaka-attract ng mga tourists at saka mga namamasyal, ang dami actually. Pero ito ang problema, mga kababayan. So I think isa sa mga dahilan, mga bes, dahil dyan sa pagbubungkal ba ng mga buhangin, papatagin, no? So pag pinatag mo na yan, pag tumaas ang tubig, ng level ng tubig, talagang aagos talaga. Pero I think mayroon naman haharang dyan, no, para hindi papasok ang tubig, no? Kahit sabihin mo tataas ang tubig, hindi na siya papasok sapagkat may harang. O baka mayroon talagang mas maiging solusyon para maiwasan yung ganyang pagbaha kung tag-ulan, para hindi babaha dyan sa Taft Avenue. Delikado po yan, no? So dahil dito, mga beswa, tuloy naniwala si Robin na nagsasayang lamang ang 389 million na ginastos sa proyekto na nasana ginamit na lamang umano sa sewage treatment plants at iba pang engineering intervention na makakatulong upang malinis ang tubig ng Manila Bay. Ayun, naman, 'di ba? Wala naman problema doon, marami ng paraan paano malinisan. Actually, yung Dolomite, maraming diyan maraming hindi sang-ayon. Well, anyway, I think baka maganda ang magiging solusyon ng pamahalaan pag iyan po ay nalaman, 'di ba? Na nakakaapekto talaga sa ating mga kababayan at sanhi ng pagbaha. Ay nako, ewan ko. Alam niyo naman sa Manila, guys, pag sobra-sobra ng ulan diyan, nako, talagang pag bumaha lalabas lahat ng mga basurahan, no? Makikipagsipawa, maapaw talagang basura. Kaya nga need din talaga natin, no, ang ating mga kababayan na magiging responsible din sa pagtatapon ng basura. Hindi yung kung pakalat-kalat. Dapat may disiplina ba sa sarili. Tuloy, we will undertake a full congressional inquiry, determine criminal and administrative liability, and hold every government official directly involved in the origination, planning, and implementation of this project accountable. Agay, ayan na naman po tayo. Imbestigahan na naman sa Quadcom yan. Kasi ang Quadcom, guys, itutuloy Sabi ng Sulun, this is a project that was not in a master plan. Yan ang problema. Kaya yun nga yung sinasabi ko, pag bara-bara, walang mangyayari. Dapat suriin ng mabuti para hindi magkaroon ng aberya, And it now stand as a culprit in worsening floods. Agay, in the heart of the nation capital. Dagdag pa ni Redon. Ala kayo, yung Dolomite Beach. Nako. Ang laking pera yan, mga kababayan. 300 magkano? 389 million. Was, nako. Para tayo nagtatay ng pera, Pero pinaghirapan natin ng tax na yan. Although batas po yan, pero dapat gamitin nila ng maayos. Inigit ng mambabatas na dapat mayroong mapanagot sa pagsasayang ng limitadong pundo ng gobyerno. On these grounds, graft charge are all but certain. And if in the course of the inquiry we find that the requirements for plunder are met, then so be it. Sabi po ng Sulon. Nako, ayan na naman po tayo. Hala kayo, ano ba yan? Puro palpak ang proyekto nyo. Kababayan, sinasabi ko, dapat talagang magising tayo, no? Maghalal tayo ng isang pinuno na talagang magaling talaga. Yung talagang full experience sa pamumuno, lalo na pagdating sa politika. Dapat full knowledge ba? Yung matalino sa lahat ng bagay. Hindi naman lahat, pero dapat alamin niya kung ano talaga ang maganda para sa ikakabuti ng nakakarami. Siyempre, ang mamayang Pilipino. Pero pag pulpul, lalo na po yung sekretary, pulpul din, walang mangyayari. Tulad, tingnan nyo yung Isabela Tulay. Di ba? Ngayon, ginagawa na ng paraan ng Marcos administration. Soon or later, malalaman po natin, maayos na. Tapos ito na naman si Dolomite. Ayan na naman po tayo. Kaya sabi ko si PBBM mo taga-ayos taga
tagaayos ng dumi ng mga nakaraan. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ang Dolomite ay sanhi ng pagbaha. Agay! So yun mga kababayan, see you again on my next upload. Bye bye bye, yan babus, God bless.